Hindi irekomenda ng DOH ang pagpapatupad ng border control at travel restrictions sa gitna ng pagtaas ng COVID-19 cases sa Singapore. Sa kabilang banda, iniulat ng ahensya ang kakulangan sa medical workers sa bansa at kanilang tugon dito. Si Kraslin Catarong sa report. Tumaas ang kaso ng COVID-19 sa Singapore nitong mga nakaraang linggo. Base sa ulat ng Ministry of Health ng Singapore, mahigpit nilang sinusubaybayan ang pagtaas ng impeksyon sa COVID-19 sa kanilang bansa. Pahayag pa nito, walang indikasyon na ang nag-circulate na variants ay mas transmissible o nagdudulot ng mas matinding sakit kumpara sa mga naunang variant. Malamang nga raw ay humina ang immunity sa kanilang populasyon sa paglipas ng panahon. Sa tala ng Ministry of Health, tumaas sa 25,900 ang kaso ng COVID-19 mula Mayo 5 hanggang 11, kumpara sa 13,700 na kaso noong April 28 hanggang May 4. Dahil dito, tumaas din ang demand para sa COVID-19 test kits. Pero sa press briefing sa Malacanang nitong Miyerkules, sinabi ni Health Secretary Teodoro Herbosa na hindi niya irerekomenda ang pagpapatupad ng border control o travel restrictions sa kabila ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Singapore. Hindi rin niya imumungkahi na magpatupad ng sapilitang pagsusuot ng face mask pati ang dagdag na vaccination. Paliwanag ng kalihim, ang COVID-19 flirt variant ay isang variant under monitoring pa lamang at hindi isang variant of concern. Gayunpaman, mahigpit pa ring binabantayan ng DOH ang COVID cases sa bansa. I'm not thinking border control, mandatory mask. I'm not thinking that. But I'm advising every Filipino, since that's happening, that can come here, yung minimum public health standards. If you are sick, you have cough, colds, sore throat, it's better to stay home. Samantala, iniulat ng DOH na 190,000 health workers ang kailangan upang mapunan ang kakulangan sa nasabing sektor sa Pilipinas. Ibinahagi ni Herbosa na dala ito ng pangingibang bansa ng maraming medical professionals para doon magtrabaho. At para tugunan ang gap na ito, ani Herbosa, patuloy na ikinakasan ng gobyerno ang mga programa para sa healthcare associates o nursing graduates na hindi nakapasa sa board examination. Aniya, ang Private Sector Advisory Council for Health ay nagbibigay ng scholarships sa mga nurse at healthcare workers. So may mga na-enroll na dyan, may mga nakapasa na, in some of them, I think 140 plus. And they're now hired as nurses kasi pasado na. But ang takers nung clinical care associate, mababa because it's a salary grade 9. So sa government, mababa. Ang success niya is in the private hospitals. Sa tanong naman kung magpapatupad ang DOH ng deployment cap sa nurses, sagot ni Herbosa, there is currently no deployment cap. And we will not put a deployment cap. They can work. That's free choice if you want to work. We also get good nurses when you get sick in the hospital because they're export quality. So that means to me, I'll just produce more nurses. Bukod sa mga nurse, aminado rin ang DOH na may shortage o kakulangan din tayo sa dentist. Nung nag-hearing kami this week sa Senate of Committee on Health, yan ang tinanong sa akin about dentistry because we lack dentists. Paliwanag pa niya, napakamahal ang magpatayo ng isang dental school. Sinabi rin ni Herbosa na mayroon lamang 2 government-owned dental schools. Ito'y sa University of the Philippines at West Visayas State University. Because you'd have a dental chair per student. And million yun, yung dental equipment, yung everything to train. So most of our dental schools are private. And most of our graduates actually work in the private sector. Upang matugunan ang kakulangan na ito, ayon kay Herbosa, pinag-aaralan na nila ang pag-revive ng dental items na nakapaloob sa batas na may kinalaman sa dental health services. Partikular na nais patignan ng DOH ang usapin sa sahod ng mga dentist at ang paglikha ng isang public-private partnership sa Philippine Dental Association. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Kraslin Catarong, SMNI News.